Ang regalong hindi ko inasahan sa Pasko na nagbago ng lahat. Kumusta? Ako si Marikit, 50 taong gulang. Isang ina mula sa isang maliit na bayan sa Bulacan. Sa kabila ng edad ko, may isang koneksyon ako sa anak ko na hindi ko lubos maipaliwanag, higit pa sa inaasahan ng isang ina at anak. At ngayong Pasko, nagdesisyon akong ibigay sa kanya ang isang espesyal na regalo, isang regalo na wala ng ibang babae ang makakapagbigay sa kanya. Isang bagay na susubok sa aking mga sariling hangganan ng moralidad. Sa gabi na ang mga ilaw ng parol ay kumikislap at ang katahimikan ng aming bahay ay bumabalot sa amin, alam kong walang balik pasulong. Ito ang kwento ng isang ipinagbabawal na pag-ibig na naging pinaka-hindi malilimutang regalo ng Pasko sa buhay ko. Lumaki si Iking bilang isang mabait at responsable na anak. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nag-iba ang pakiramdam ko sa kanya. Nagsimula ito nang umuwi siya isang hapon mula sa palaruan sa aming barangay. 10 taong gulang siya noon. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at shorts, at ang kanyang ngiti ay nagpapasaya sa buong silid. May kakaibang kiliti akong naramdaman sa presensya niya, isang damdaming matagal ko nang hindi naranasan. Akala ko'y panandalian lang iyon, isang imahinasyon dulot ng aking kalungkutan, pero hindi ito nawala. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko ang mga maliliit na detalye, paano niya hinahawakan ang buhok niya kapag nag-iisip, kung paano siya yumuko tuwing nagsasalita sa akin, pati na ang tono ng kanyang boses. Isang gabi habang nanonood kami ng pelikula sa sala, isang simpleng comedy lang iyon, nagbahagi kami ng popcorn. Nang magdikit ang aming mga kamay, kahit saglit lang, ramdam ko ang kuryente na dumaloy sa katawan ko. Siya'y ngumiti lang at nagpatuloy sa panonood, pero ako'y nanatiling nakapako sa upuan, sinusubukang intindihin kung bakit ganun ang naging reaksyon ko. Mula noon, naghanap ako ng mga dahilan para mapalapit sa kanya. Kapag sinabi niyang pupunta sa palengke, gusto kong sumama. Kapag nag-aaral siya sa sala, ginagawa kong may ginagawa rin ako doon, nag-aayos ng mga labahin o nagbabayad ng bills. Sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko lang mag-enjoy sa kanyang presensya, pero sa puso ko, alam kong may mas malalim pa roon. Isang bahagi sa akin ay sabik na makasama siya, marinig ang kanyang boses, at madama ang kanyang presensya. Minsan, habang nagtutulungan kaming magdekorasyon ng aming bahay para sa Pasko, nahulog ako ng bahagya habang nilalagay ang parol sa puno. Agad niya akong niyakap para hindi ako matumba. Sa sandaling iyon, ang lakas niya at ang lapit ng aming mga mata ay parang pinatigil ang oras. Hindi kami nagsalita, pero ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng isang kakaibang tensyon na hindi ko maipaliwanag. Alam kong nilalampasan ko na ang mga hangganan ng pagiging ina, pero may bahagi sa akin na ayaw huminto. Sinisiguro ko sa sarili ko na hindi ako gumagawa ng mali, na ito'y mga damdaming likha lang ng aking isipan. Ngunit habang papalapit ang Pasko, tumitindi ang mga ito. Nais kong ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin, isang regalo na wala ng iba pang makapagbibigay. Ang malamig na simoy ng Disyembre sa aming bayan ay nagpapasigla sa mga kalye, habang ang mga bahay ay nagliliwanag ng makukulay na parol. Sa likod ng mahinang tugtog ng mga awit ng Pasko, ramdam ko ang lalim ng aming ugnayan. Kahit palagi kaming magkasama, ngayon ay mas madalas ang aming panahon na magkasama, at kahit siya ang nag-aalok ng tulong sa mga paghahanda, ako'y nagpapasalamat. Isang hapon habang naglalagay kami ng mga ilaw sa bakuran, tumigil siya saglit at tumingala sa kalangitan. Alam mo, Nay, palagi kong gustong Pasko kasama ka. Parang mas mainit at mas masaya lahat kapag nandito ka, sabi niya. Tumigil ako sandali, tinutukan ang kanyang mga mata at mumiti. Ikaw ang dahilan kung bakit espesyal ang lahat, anak. Ngunit sa likod ng mga ngiti, ang puso ko ay puno ng pag-aalinlangan at kaba. Alam kong papasok ako sa isang landas na hindi na mababalik pa. Ngunit ang mahika ng Pasko ang tila nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang mga damdaming ito ng buong tapang. Sa mga darating na araw, pinaghahandaan ko ang espesyal kong regalo para sa kanya, hindi ito isang kahon o isang malaking pakete, kundi isang bagay na magbibigay ng kahulugan sa aming relasyon na hindi pa namin nararanasan. Alam kong mapanganib ang ginagawa ko, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili kong mangarap. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng parol ay dahan-dahang kumikislap sa katahimikan ng aming bahay, alam kong malapit nang magbago ang lahat. Pasko na sa bayan namin sa Bulacan, at ramdam ko na ang hangin ay puno ng kislap ng pag-asa,
Ngunit sa puso ko, may halo itong kaba at lihim na pananabik. Ako si Marikit, 50 taong gulang, isang ina na tila nahulog sa isang dami ng emosyon na hindi ko inaasahan. Sa likod ng mga ngiti ko sa mga kapitbahay at mga kaibigan, may tinatagong kwento na unti-unting lumalalim habang papalapit ang gabi ng Pasko. Hindi ito karaniwang kwento ng pagmamahal ng isang ina sa anak, ito ay isang kwento ng paglalakbay sa mga landas na hindi tinatahak, sa mga damdaming sumusubok sa mga hangganan ng aking pagkatao. Ang araw na iyon ay nagsimula ng simple lamang, naglinis ako sa bahay habang si Iking, ang anak ko, ay nag-aaral sa sala. Ang mga parol ay maingat kong inilalagay sa mga bintana, ang mga ilaw ay dahan-dahang nagliliwanag habang lumalalim ang gabi. Hindi ko maiwasang mapansin ang bawat galaw niya, ang paraan ng pag-aayos niya ng buhok sa likod ng tenga, ang mahinahong paghinga habang nagfo-focus sa libro. Ang mga simpleng sandaling iyon ay nagdudulot sa akin ng kakaibang saya at isang malalim na pangulila na hindi ko matukoy. Habang tumatagal, napansin ko na palaging may palatandaan ng kanyang kabataan, na unti-unting nawawala, ang mga mukha niyang puno ng inosensya ay napapalitan ng isang lalaking may sariling mundo. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapaglaro at puno ng kuryosidad, na tila nagpapahiwatig na may mga bagay na nagbabago sa pagitan namin na hindi pa namin lubos na unawaan. Isang hapon, habang naghahanda kami ng mga dekorasyon ng Pasko, may tumatak sa akin nang makita ko siyang tumigil sandali, tumingin sa akin nang may kakaibang tingin. Para bang may gustong sabihin, ngunit hindi niya magawa. Sabi niya, ang saya-saya talaga kapag magkasama tayo tuwing Pasko. Parang lahat ay mas maliwanag. Napangiti ako, ngunit sa likod ng ngiti, may lumalalim na tanong na bumabalot sa puso ko. Ano ang ibig sabihin ng mga linyang iyon? Isang simpleng pahayag ng pagmamahal ng anak sa ina, o may tinatagong mas malalim na kahulugan? Habang papalapit ang gabi, ang aming bahay ay unti-unting napupuno ng liwanag mula sa mga parol na matyagang inilagay namin. Ang bawat ilaw ay parang sumisimbolo sa pag-asa at sa mga pangarap na nais kong ibigay kay Iking. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang lihim na bumabalot sa akin, isang lihim na magpapabago sa aming relasyon magpakailanman. Habang nag-aayos kami ng hapagkainan para sa salu-salo, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye sa kanya, ang pagkilos ng kanyang mga kamay, ang paraan ng kanyang pagtawa, ang init ng kanyang mga titig. Ang mga bagay na dati simpleng katangian lamang ng pagiging anak, ay naging mga palatandaan ng isang koneksyon na higit pa sa inaasahan. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang regalo na inihahanda ko, ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa akin din, isang pagpapalaya sa mga damdaming matagal nang nakatago. Isang pagsubok na harapin ang katotohanan sa kabila ng lahat ng takot at pangamba. Ngunit alam ko, na sa likod ng bawat ngiti at bawat sandali ng saya, ang bawat kilos ay may dalang bigat at kahulugan. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng pagbibigayan, kundi panahon din ng mga lihim na ibinubunyag, mga damdaming sumisiklab sa ilalim ng mga parol. At habang ang gabi ng Pasko ay papalapit, ramdam ko na ang lahat ng ito ay magbubukas ng pinto sa isang bagong yugto ng aming buhay, isang yugto na puno ng mga tanong at mga pangarap, mga pagsubok at mga pangako. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagmamahal, kahit na ito'y komplikado at puno ng hamon, ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa madilim na gabi. Muling bumalik ang mga alaala sa akin habang pinaghahandaan namin ni Iking ang aming munting tahanan para sa Pasko dito sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ako si Marikit, 50 taong gulang, isang ina na tila naliligaw sa mga damdaming hindi ko inasahan, damdaming unti-unting sumisikip sa puso habang papalapit ang gabi ng Pasko. Hindi ko maitatanggi na ang aming relasyon ay nagiging mas komplikado kaysa dati, at bawat araw ay may panibagong hamon na kailangang harapin. Ang aming buhay ay simple lamang. Si Iking ay isang masipag na estudyante, laging tumutulong sa mga gawaing bahay, at lagi kong ipinagmamalaki bilang aking anak. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan, unti-unting napapansin ko ang mga maliliit na pagbabago, kung paano niya ako tinitingnan, ang mga sandaling nagtatagal ang kanyang titig sa akin, at ang mga pagkakataong nagkakataon na tila may tinatago siya. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa sala matapos magdekorasyon, napansin kong tila may iniisip siya ng malalim. Sabi niya, naalala mo ba noong bata pa ako, palagi kitang tinutulungan magluto sa kusina tuwing Pasko. Umiti ako, naalala ko pa ang mga oras na iyon, ang amoy na nilulutong adobo,
ang tawanan namin habang nag-aayos ng mga plato. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang liwanag na hindi ko maintindihan. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na ang aming ugnayan ay lumalalim sa paraang hindi ko inaasahan. Ang dating simpleng pagmamahal ng ina sa anak ay unti-unting nagiging isang damdaming masalimuot, puno ng pag-aalinlangan at pagkabigo sa sarili. Sinubukan kong itago ito, sinabing ito'y mga pag-iisip lamang dulot ng aking kalungkutan at pag-iisa, ngunit ang puso ko ay hindi nagpapanggap. Habang papalapit ang Pasko, ang aming bahay ay puno ng mga ilaw at dekorasyon, ngunit sa loob ko ay may malamig na hangin ng pag-aalala. Paano kung hindi niya maintindihan ang aking nararamdaman? Paano kung masira ang aming relasyon dahil dito? Ngunit sa kabila ng mga takot na iyon, may isang tinig sa loob ko na nagsasabi na kailangan kong maging matapang at harapin ang katotohanan. Isang araw, habang nagluluto kami ng mga bibingka sa kusina, nagkataong nagdikit ang aming mga kamay. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng matagal, at para bang may gustong sabihin, ngunit hindi magawa. Ang simpleng pagdikit ng aming mga kamay ay nagbukas ng isang pintuan sa mga damdaming matagal nang nakatago. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami sa labas ng bahay, nililingon ko siya at napagtanto ko na si Iking ay hindi na ang batang dati kong kilala, siya ay unti-unting nagiging isang lalaking may sariling damdamin at pangarap. Ngunit sa kabila ng pagbabago, ang koneksyon namin ay nananatiling matatag, kahit na ito ay puno ng mga lihim at hindi pagkakaunawaan. Ang Pasko ay hindi lamang panahon ng kasiyahan para sa amin, ito rin ay panahon ng paglalakbay sa mga sulok ng aming mga puso, paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim, at pagtanggap sa mga bagay na hindi madali. Alam kong ang darating na gabi ay magdadala ng mga pagbabago na hindi na namin maibabalik pa. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom, magpatawad at magbigay ng pag-asa. At sa Paskong ito, handa akong harapin ang lahat ng iyon, kahit na nangangahulugan ito ng paglalakad sa landas na puno ng panganib at lihim. Ang gabi ng Pasko ay dahan-dahang bumalot sa aming munting tahanan dito sa San Ildefonso, Bulacan. Ako si Marikit, 50 taong gulang, at sa gabing ito, naramdaman ko ang bigat ng mga damdaming matagal nang nakaimbak sa puso ko. Sa bawat kislap ng parol sa aming sala, pakiramdam ko lumalapit na ang sandali na magbabago ang lahat, ang kabuuan ng aming relasyon, ang aming mga puso, at ang aming buhay. Nang matapos naming mag-ayos ng mga huling dekorasyon, nag-upo kami ni Iking sa tabi ng aming Christmas tree. Ang mga ilaw nito ay naglalaro sa kanyang mga mata, na nagdudulot ng kakaibang liwanag sa madilim na gabi. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong na pantalon, malinis, pero hindi masyadong formal. Ako naman ay nakasuot ng malambot na pulang damit na bahagyang sumasabay sa hugis ng katawan ko, isang damit na bihira kong isuot dahil sa pagkamahiyain ko. Ngunit sa gabing ito, gusto kong magpakita ng kakaibang sigla, isang pagpapahayag ng damdamin na matagal ko nang tinatago. Habang nakaupo kami, nagbahagi kami ng mga alaala ng mga nakaraang Pasko. Mga simpleng kwento ng pagtutulungan, tawa at pagmamahalan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ang bawat salita ay may dalang bigat, ang bawat titig ay puno ng hindi nasabi. Parang may invisible na pader na unti-unting bumabalot sa aming dalawa, isang pader na ako lamang ang nakakaalam kung paano sirain. Sa isang sandali, niyakap ko siya ng mahigpit, ang init ng kanyang katawan ay nakapawi ng ilang kaba sa akin. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, alam ko na may mga hangganan na hindi ko dapat tawirin, mga hangganan na matagal kong sinusubukang baliwalain, ngunit unti-unting nagpapakita ng kanilang presensya. Ang aking puso ay naguguluhan, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang pagdududa sa kanyang mga mata, ang pagkalito sa kanyang mga galaw. Hindi ko sigurado kung ano ang iniisip niya, ngunit alam ko na may mga bagay na gusto niyang ipahayag, ngunit natatakot siyang sabihin. At sa isang pagkakataon, halos maramdaman ko ang pagkabagabag niya nang bahagyang humawak siya sa aking kamay, isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Ang gabing iyon ay puno ng mga hindi nasabi, mga tanong na nananatiling nakatago, at mga damdaming sumisiklab sa ilalim ng katahimikan. Alam kong ang bawat sandali ay nagdadala sa amin papalapit sa isang desisyon na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na ang aming relasyon ay tila isang apoy na dahan-dahan nang naglalagablab.
Isang apoy na maaaring magbigay liwanag at init, ngunit maaari ring magdulot ng pagkawasak. At sa gabing iyon, handa na akong harapin ang apoy na iyon, kahit na alam kong hindi na ito magiging madali. Habang ang mga huling bisita ay nagpaalam na sa amin, at ang bahay ay unti-unting napapaligiran ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng sandali. Si Iking ay nakaupo sa tabi ko, tahimik, ngunit ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Ang mga ilaw ng parol ay kumikislap sa kanilang mga mata, at sa gabing iyon, alam kong wala nang balik pa. Ang lahat ay magbabago sa oras na iyon, sa gabi ng Pasko na puno ng lihim, pag-asa, at isang hindi inaasahang regalo. Ang mga huling bisita ay unti-unting umalis na, at ang aming bahay sa San Ildefonso ay napuno ng katahimikan na mala-alikabok na nakabalot sa mga sulok ng sala. Ako si Marikit, 50 taong gulang, isang ina na ngayon ay nakaupo sa tabi ng Christmas tree. Ang mga ilaw nito ay kumikislap ng banayad, na tila sumasabay sa tibok ng puso ko. Kasama ko si Iking, ang anak ko, na tahimik ding nakaupo sa tabi ko. Ang mga mata niya ay naglalaro sa liwanag ng mga parol, ngunit ramdam ko ang lalim ng kanyang iniisip. Habang nakaupo kami, naisip ko kung paano nagsimula ang lahat, ang mga simpleng araw na puno ng tawanan at pagmamahal, hanggang sa mga sandaling nag-iba ang pakiramdam ko sa kanya. Sa bawat ngiti niya, sa bawat haplos ng kamay niya, naramdaman ko ang isang damdamin na hindi ko maipaliwanag, isang damdamin na kumukubli sa ilalim ng pagkakaalam ko bilang isang ina. Anak, simula ko nang may bahagyang nanginginig na tinig, may gusto akong sabihin sa iyo ngayong gabi, isang bagay na matagal ko nang iniisip. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong tiwala. Iking, mula noong umalis si tatay, ikaw ang naging lakas ko, ang ligaya ko sa buhay. Ngunit may mga damdamin akong matagal ko nang tinatago, mga damdaming hindi ko alam kung paano ipapahayag. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan, ngunit sa likod nito, alam ko na ang mga salita ko ay magbubukas ng isang pinto na hindi na namin mapipigilan. Alam kong mahirap ito pakinggan, sabi ko, pero gusto kong malaman mo na mahal kita, hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tao na nagbibigay kahulugan sa buhay ko. Napailing siya ng bahagya, at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-igting sa pagitan namin. Ang katahimikan ay naging mabigat, puno ng mga tanong na hindi nasasagot. Ngunit hindi na ako umatras. Lumapit ako, at dahan-dahang hinalikan ang kanyang noo, isang halik na puno ng pagmamahal at pangakong hindi siya iiwan. Ang aming mga puso ay tila nagtagpo sa isang sandali ng pagkakaunawaan, ngunit alam kong may mga hangganan na kailangang harapin. Ang gabi ay puno ng emosyon, takot, pag-aalinlangan, ngunit higit sa lahat, isang pagnanais na maging tapat sa isa't isa. Habang ang mga ilaw ng parol ay patuloy na kumikislap, naramdaman ko na ang aming samahan ay nagbabago, na ang aming kwento ay papasok sa isang bagong yugto na puno ng mga pagsubok at mga lihim. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagmamahal na ito, gaano man ito kalabo o kalalim, ay may kapangyarihang magbigay ng pag-asa at liwanag sa aming landas. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at mga kislap ng ilaw, nagpa siya akong ipakita kay Iking ang isang bahagi ng puso ko na matagal ko nang itinatago, a gift more precious than any present under the tree. Ngunit ano nga ba ang magiging bunga nito? At paano namin haharapin ang bukas na puno ng hindi tiyak? Sa gabing iyon, ang aming Pasko ay naging simula ng isang kwento na hindi pa tapos isulat. Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang pagbabago na hindi ko lubos maintindihan. Ako si Marikit, 50 taong gulang, isang ina na sa kabila ng aking mga pangarap at malasakit, ay naharap sa isang paglalakbay na puno ng pagdududa at kalituhan. Habang nakaupo kami ni Iking sa tabi ng Christmas tree, ramdam ko ang bigat ng mga damdaming bumabalot sa aming mga puso, mga damdaming matagal ko nang itinago, ngunit ngayon ay kailangan ng ilantad. Hindi ko maikakailan na ako'y gulat at takot sa mga pangyayari. Paano nangyari ito? Paano ako napunta sa puntong ito, na ang pagmamahal ko sa anak ko ay nagkaroon ng ibang kahulugan? Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na may solusyon, isang paraan upang hindi masira ang aming relasyon, upang mapanatili ang pagmamahal na matagal na naming pinagsaluhan bilang ina at anak. Habang pinagmamasdan ko si Iking, na tila naguguluhan sa mga salita ko, naisip ko kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw. Paano ko mapapalakas ang loob ko na maging matapat, ngunit hindi masaktan ang puso niya?
Paano ko maipapaliwanag ang mga damdamin ko nang hindi nagdudulot ng sakit o kalituhan? Ang aking isip ay puno ng mga tanong, ngunit ang puso ko ay patuloy na naghahanap ng tapang. Alam kong hindi ito madali, ngunit hindi ko rin kailangang mag-isa sa pagharap sa mga ito. Sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang maliit na liwanag, isang pag-asa na kahit sa gitna ng kadiliman, may daan pa rin pabalik sa pagmamahalan at pagkakaunawaan. Sa mga sumunod na minuto, napagtanto ko na ang mga damdaming ito ay hindi lamang akin, nasa puso rin ni Iking ang mga ito, kahit na hindi niya palubos maintindihan. Ang kanyang mga titig, ang mga sandaling siya ay nagdalawang isip, ay mga palatandaan ng kanyang sariling laban sa mga emosyon na unti-unting sumisiklab. Habang iniisip ko ang mga ito, nagpaalala ako sa sarili na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Minsan, ito ay puno ng mga pagsubok, mga lihim, at mga desisyong kailangang gawin ng buong tapang. At sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, kailangan kong maging matatag para sa amin pareho. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang bahagi sa akin na nagtataka, paano kung ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang? Paano kung sa paggising ko, mawawala ang bigat na ito at babalik kami sa dati, isang simpleng ina at anak na nagmamahalan ng walang komplikasyon? Ngunit alam ko, hindi iyon realidad. Ang aming buhay ay nagbago na at wala nang balik pa. Sa gabing iyon, habang ang mga parol ay kumikislap sa dilim, nanatili kami ni Iking sa tabi ng puno, tahimik ngunit puno ng mga hindi nasabi. Alam kong ang bawat sandali ay may kahulugan, at ang aming kwento ay patuloy na isinusulat, isang kwento ng pag-ibig, pagtatapat, at pagsubok. Sa kabila ng lahat, naniniwala ako na sa huli, ang pagmamahal ang magbibigay daan sa amin upang malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit paano ba talaga ang magiging wakas ng aming kwento? At ano ang mga lihim na magbubukas sa mga susunod na araw? Ang sagot ay nasa hinaharap at ito ay magsisimula ngayong Pasko. Hindi ko inakala na ang gabing iyon sa aming tahanan sa San Ildefonso ay magdadala ng isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat. Ako si Marikit, 50 taong gulang, isang ina na sa gitna ng mga lumalalim na damdamin ay biglang nakaranas ng isang puwersang wala akong kontrol. Habang nakaupo kami ni Iking sa tabi ng Christmas tree, ang mga ilaw nito ay kumikislap ng mahina, parang nagbabadya ng isang lihim na nakatago sa dilim. Biglang pumasok ang aking pinsan na si Aling Nena, dala ang isang tray ng mga bibingka at puto bumbong. Hindi niya inaasahan ang nararanasan naming dalawa. Habang iniabot niya ang pagkain, napansin niya ang kakaibang tensyon sa aming mga mukha. Marikit, Iking, bakit parang may problema kayo? Tanong niya na may halong pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang lahat, kaya't pilit akong ngumiti. Ngunit si Iking ay tila hindi makatiis. Sa isang iglap, lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Nay, may gusto akong sabihin din, wika niya ng may bahagyang pag-aalangan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, isang timpla ng pagkalito at tapang. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa atin, sambit niya, pero ayokong mawala ang pagmamahal natin. Napatingin kami kay Aling Nena, na ngayon tila ba may narinig na hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabigla, ngunit hindi siya nagsalita. Ang katahimikan ay napalitan ng isang biglang pagtigil ng oras, na waring naghintay sa aming mga susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming mga lihim na unti-unting sumisibol. Ang mga damdamin na matagal kong pinipigil ay tila nagising ng husto, at ang aming relasyon ay naging isang larangan ng mga hindi inaasahang pakikipaglaban sa loob ng aming mga puso. Ngunit bago pa man kami makapagsalita ng mas malalim, dumating ang telepono. Isang tawag mula sa kapitbahay na nagsabing may paparating na mga kaibigan para magdiwang. Ang biglang pagdagsa ng mga bisita ay naging hadlang sa aming pag-uusap, ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Habang naglalakad ang mga kaibigan papasok sa aming bahay, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-igting sa hangin, ang isang pagsubok na hindi pa tapos, isang lihim na magpapabago sa aming buhay. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. May mga kabanatang kailangang isulat, mga damdaming kailangang harapin. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng parol ay patuloy na kumikislap, naramdaman ko na ang aming Pasko ay magiging simula ng isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran, isang kwento na puno ng mga lihim, mga pagsubok, at mga damdaming hindi pa namin naiintindihan. Ano ang susunod na mangyayari?
Paano namin haharapin ang mga bagong pagsubok na ito? Ang sagot ay nasa mga susunod na araw, at ang aming buhay ay patuloy na magbabago sa bawat pag-ikot ng oras. Sa gitna ng ingay ng mga dumating na bisita, ako si Marikit, 50 taong gulang, ay nakaramdam ng kakaibang tensyon na tila hindi maipaliwanag. Ang aming tahanan sa San Ildefonso ay puno ng mga tawanan at kwentuhan, ngunit sa puso ko ay may mabigat na pangamba at pag-aalala. Habang ang mga kamag-anak at kaibigan ay nagdiriwang, ako at si Iking ay naglalaban sa mga damdaming patuloy na umaalab sa loob ng aming mga puso. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkaroon kami ng sandaling mag-isa sa kusina. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap, ngunit ramdam ko na kailangan naming harapin ang mga bagay na matagal na naming pinipigil. Tumingin ako kay Iking, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may kakaibang tapang. Anak, simula ko nang may bahagyang nanginginig na tinig, alam kong mahirap ito para sa atin, pero kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Hinawakan ko ang kanyang kamay, at sa sandaling iyon, parang nagkaroon kami ng isang di nasabi na pangakong magtutulungan kami sa pagharap sa mga susunod na pagsubok. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pumasok sa kusina si Tito Ruel, ang tiyo ko, na may daladalang isang liham na natanggap niya kanina pa. Marikit, Iking, may gustong iparating sa inyo si tatay, sabi niya habang iniabot ang sobre. Nang buksan namin ang liham, nabasa namin ang mga salita na nagdulot ng matinding gulat, si tatay ay bumalik sa bayan. Hindi niya inaasahan ang mga nangyari sa amin, at nais niyang makipagkita upang ayusin ang mga bagay. Ang balitang ito ay parang isang malakas na kulog sa malamig na gabi ng Pasko. Ang mga damdamin namin ay naghalo, pagkagulat, takot, pangamba at pag-asa. Ngunit higit sa lahat, nagdulot ito ng isang malaking tanong, paano namin haharapin ang pagbabalik ng isang taong matagal na naming iniwan sa nakaraan? Habang tinitingnan ko si Iking, ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan at takot. Ngunit alam ko rin na ang pagkakataong ito ay maaaring magbigay ng sagot sa mga suliranin na matagal na naming pinagdaraanan. Ang pagbabalik ni tatay ay hindi lamang isang balita, ito ay simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga pagsubok, pagtatapat, at posibleng pagpapatawad. Sa gabing iyon, habang ang mga ilaw ng parol ay patuloy na kumikislap, naramdaman ko na ang aming Pasko ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang bawat sandali ay may dalang pag-asa at pangamba sa hinaharap. At sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang darating na bukas, kasama si Iking, sa isang kwento na patuloy pa ring isinusulat. Ang balitang bumalik si tatay ay parang isang apoy na mabilis kumalat sa buong bahay namin sa San Ildefonso. Ako si Marikit, 50 taong gulang, at habang ang gabi ng Pasko ay patuloy na umiikot sa paligid namin, ramdam ko ang tensyon na unti-unting lumalago sa bawat minuto. Ang aming munting tahanan ay hindi na lamang puno ng mga ilaw at dekorasyon, kundi puno na rin ng mga damdaming naglalaban, pagkabalisa, pag-asa, at isang matinding takot sa hindi patiyak na bukas. Habang nakaupo kami ni Iking sa tabi ng Christmas tree, ang mga mata niya ay naglalaro sa liwanag ng mga parol, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga tanong na hindi niya masabi. Aling mga lihim ang ibubunyag ni tatay? Anong mga sugat ang muling bubuksan? At higit sa lahat, paano namin haharapin ang pagbabalik ng isang taong matagal na naming iniwasan? Ang mga eksena sa isipan ko ay tila isang pelikula na unti-unting nagiging masalimuot at hindi inaasahan. Ang bawat sandali ay puno ng mga pahiwatig ng mga pagbabago, mga pangakong maaaring masira, mga pangarap na maaaring mabigo, at mga puso na maaaring masaktan. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, paano ko mapapanatili ang aming relasyon ni Iking sa kabila ng lahat ng ito? Paano ko mapoprotektahan ang aming munting mundo mula sa mga unos na paparating? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang sigla sa loob ko, isang matibay na paniniwala na kahit gaano man kahirap ang aming paglalakbay, ang pagmamahal ay may kapangyarihang magpagaling at magbigay ng pag-asa. Sa gitna ng dilim ng gabi, habang ang mga parol ay patuloy na kumikislap, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa akin. Isang lakas na nagsasabing handa na akong harapin ang lahat ng ito, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang babae na may tapang na ipaglaban ang kanyang pamilya at ang kanyang puso. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang magiging wakas ng aming kwento? At paano kami makakalabas sa gitna ng mga pagsubok na ito ng buo ang aming mga puso?
Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming Pasko ay magiging isang gabi na hindi namin malilimutan, isang gabi ng mga lihim, mga pagtanggap at isang pag-ibig na susubukin ng panahon. Habang ang mga ilaw ng parol ay patuloy na kumikislap, ang aming kwento ay patuloy na isinusulat, isang kwento ng pag-asa, takot, at isang pagmamahal na hindi sumusuko. At sa gabing ito, ang bawat sandali ay may dalang pangako ng isang bukas na puno ng mga posibilidad. Ang gabi ng Pasko ay unti-unting lumalalim sa aming bahay sa San Ildefonso, at ako si Marikit, 50 taong gulang, ay nararamdaman ang bigat ng bawat sandali na tila bumabalot sa aming munting mundo. Sa bawat kislap ng parol na nakasabit sa aming sala, ramdam ko ang halong saya at pangamba, isang emosyon na hindi ko maipaliwanag, ngunit malinaw na nagpapahiwatig ng pagbabago. Kasama ko si Iking, ang anak ko, na ngayon ay tila isang lalaking may sariling mga lihim at pangarap. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng katahimikan, puno ng mga tanong na hindi nasasagot. Sa likod ng bawat ngiti namin ay ang bigat ng mga damdaming matagal nang nakatago, isang lihim na ngayon ihanda ng ilahad. Hindi ko alam kung paano matatapos ang gabing ito, o kung ano ang magiging takbo ng aming buhay sa mga susunod na araw. Ngunit alam ko na ang aming relasyon ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang aming Pasko ay naging simula ng isang paglalakbay na puno ng mga hamon, mga lihim, at mga pag-ibig na hindi madaling maunawaan. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng parol na kumikislap ng malambing, naisip ko na ang regalo ng Pasko ay hindi lamang mga bagay na nakikita sa panlabas, kundi ang mga sandaling nagbubukas ng puso at nagdadala ng katotohanan. At sa gabing ito, ako ay nagbigay ng isang regalo, isang bahagi ng aking puso na matagal ko nang itinago, at isang pagmamahal na higit pa sa inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na nananatili sa hangin, ano nga ba ang magiging kapalaran namin ni Iking? Paano namin haharapin ang mga kahihinatnan ng aming mga desisyon? At higit sa lahat, hanggang saan ang kaya naming pagtagalan sa isang lihim na nagbago ng lahat? Ang sagot ay nasa mga susunod na pahina ng aming buhay, mga pahina na puno ng mga kwento ng tapang, pagsubok at pagmamahal. At kahit na ang gabing ito ay nagwakas na, ang aming kwento ay patuloy na isinusulat, hinihintay ang mga susunod na kabanata na magdadala ng liwanag at pag-asa. Sa pagtatapos ng gabi, habang ang mga huling kislap ng mga parol ay naglalaho sa dilim, ako ay nanatiling nakaupo, pinipilit unawain ang mga damdaming bumabalot sa akin. At sa mabagal na paghinga ng gabi, isang lihim ang bumabalot sa hangin, isang lihim na mag-ugnay sa amin ni Iking sa isang landas na hindi pa namin lubos na unawaan, ngunit handa kaming lakbayin. Ito ang kwento ng aming Pasko, isang kwento ng mga pusong nagtagpo, mga damdaming sumiklab, at isang pag-ibig na nagwagi sa kabila ng lahat. Ngunit ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula.